Hello guys, blessed morning po sa inyo lahat. So, kung nakikita nyo itong nakasampas sa truck natin, ito po ay engine welder. Yan po. May binili po tayong engine welder sa scrapan. Ang brand niya po ay Denyo. So, ang alam ko, diesel po ito. So, chinek ko doon sa internet kung anong specification niya. Again, engine welder, tapos diesel siya. And ito ay may key ignition switch. Ayan. So, again, binili ko to sa scrapan, hindi po umaandar to. Bakit ako naglakas ng loob at binili siya kahit hindi po umaandar? Dahil hindi po actually mura ang pagkakabili ko dyan. 2 lapad po yan. Kahit po sira. So papaliwanag ko sa inyo ng maayos. Kaya samahan niyo ko. Okay guys, so again, ito po yung nabili natin na Denyo engine welder. Ayan po. So, key starter po siya guys. Ayan, kung makita nyo, wala pong trigger or walang ilaw kasi wala po siyang battery. Tinanggal ko po kagabi and charge natin ang battery. Okay guys, so again, ito po yung nabili natin na engine welder kahapon. Punta ako sa scrapan kahapon, nagdala ko ng kalakal. Then, nakita ko to. So, bago ko siya binili, syempre, chinek ko. Nakita ko, ignition switch. Tapos, ito welder siya. Ito yung selector niya. And chinek ko yung loob. And mukha naman siyang malinis. Wala yung battery, tinanggal ko kagabi, sinacharge ko. Although yung nakalagay ditong battery kahapon nung nakita ko, iba, 2 battery na magkapatong. Pero wala na rin siyang charge. Kaya ito, kumuha ko kahapon ng ibang battery doon sa may scrapan na pwede kong ilagay dito. Hindi ko sure kung maayos pa siya, pero chinarge ko kagabi. Mukha naman na nag-charge, kaya nga lang makikita ko sa labas ng battery na medyo mayroong umbok-umbok tapos deform na. So baka hindi rin siya mag-are or gumana. So malalaman. So, for the meanwhile, naka-charge pa siya sa loob. And, bakit ko siya binili kahit hindi siya na-under, kahit walang kasiguraduhan na mapa-under ko siya or magagamit ko. So, balik na rin ko lang camera para mas makita nyo. So, again, bago ko siya binili or tinawaran or kinausap yung may-ari, nakita ko syempre, first and foremost, ang titingnan natin yung labas, kung maayos ba siya. So pa wala man ako nakita mga yupi-yupi or bagsak or sira. So, first look sa labas, ganda siyang tingnan or maayos siyang tingnan. Again, ayan, disusi na po siya. Hindi siya dihila or something. So, may selector. Ito, although balitong isang tenga ng lock niya, okay lang yan. May nabibili naman ganyan. Itong kabila, okay lang din yan. Dito, wala siyang wire na nakakabit or nakabang kasi usually binibenta nila separate. Kasi nga,
Ayun copper. Pero meron ako dyang wire. Gagawin ko na lang dito. Madali na yan. So meron siyang choke. So binuksan ko dito again. Nakita ko agad na dito pala may problema na. Yung battery, dalawang battery nakalagay, maliit, pinatong. Tapos may nakapatong na maliit na battery sa ibabaw. Excuse me. Kasi masyadong mataas tong lock ng battery. So pinagpatong yung dalawang maliit. So unang tingin ko palang alam ko iba na yung battery kasi maliit. Tapos ito yung lagay ng battery is maluwang. Then tong hook niya or lock mataas pero maliit yung battery na nakakabit. So yung ginagamit kasing engine welder doon sa company, nakita ko nung pinalitan yung battery kaya medyo alam ko yung battery. And ayun, chinek ko dito sa loob. Tapos nakita ko tong choke. So hinila ko yung choke. Ayan o, nag-i-stuck yung choke. Then sabi ko, unang problema is dito sa choke. Naka-stuck up. Ayan o. Naka-release na yung choke kasi ganyan dapat siya nakahila. Pag nirelease mo, dapat babalik yan. Pero yan, makita nyo naka-bend. So, ibig sabihin, stuck up. So, una, battery. Then, tong carb. Tapos to, tong filter, nung inalis ko kahapon, may foam pa yun dito na nakapatong. Wala na rin. Mugmug na. Tapos ito, actually kahapon, yan, fully kahapon fully talaga naka-close na ganyan, nakita ko. Then, ibinalik ko yung choke. Hindi siya nagre-release. Ayan o. Ito yung nag-stack up. So, madumi yan. So, carb ang problema. Dito naman, ito pag sa tataasan nyo yung idle ng welder. Ayan po yan, gumagana. So, gas. Yan, naka-close naman siya. Pero, may laman pa rin siya konti. So, again, unang naisip ko is carburetor. Maaaring problema niya, kaya siya binenta. Kasi ito, naka-stack up. So, kahit anong pa-under niya, kung naka-stack up na ganyan, under man niya, mamamatay kasi malulunod siya. Kasi fully naka-choke na ganyan. So, ito nyo, ayan yung choke cable niya. Ito, ayaw nang bumalik. Ayan, kasi nga nag-stack up dito, madumi. Then yung battery, again, maling battery nakalagay. So, yun po ang dahilan kung bakit ako naglakas ng loob na bilhin to kahit hindi umaandar. Kahit sa scrapan ko siya binili. Dahil I was kind of hoping na simple fix lang, carburetor, battery lang ang problema. So, again, try natin na use ito guys. Pero bago ko gawin yon, bigyan ko lang ng quick na punas to para hindi naman masyadong madumi yung hinahawakan natin. Sana kasing alikabok.
Okay. So now, first na gagawin natin guys ay babaklasin natin ng carb. Okay. So, tulad na nasabi ko, I was kind of hoping na dito lang sa carb ang problema at sa battery kaya siya binenta kasi nga nakastack up na yung carburetor. So kahit anong pilit na paandarin man yan ng may-ari niyan, hindi po aandar yan. Pinisil niya. So kung sino may naglagay nitong choke cable, pinisil niya ito sa wire para maipit yung choke cable at hindi matanggal. So okay lang yan para hindi siya malalaglag whenever na diba, ginagamit to or umaandar yung truck kapag gumagalaw to. May instances kasi natatanggal to sa pagkakalak. So okay lang yun. Okay. Next ay yung carburetor. Okay guys, so kaya yan pakita ko sa inyo ng malapitan. So tulad na sabi ko, ito stock up. Ito dapat madali siyang gumagalaw itong choke. Pero hindi dahil madumi. Stuck yan. Then itong sa idle, sa gas, ano, ayaw din gumalaw. So nakastack up din dito. Ito tinalian ng wiring sa hose. So itong part na to, hindi ko lang yung kano tawag dito, pero ito yung nagano sa kuryente. Hindi ko alam kung nakastack up din to o dahil lang dito. Dahil ito nga,
hindi gumagalaw. Yan. So, kailangan ko munang baklasin to, ang carburetor. Alisin ko. So, pag nalis ko ang carburetor at ito gumagalaw, wala pong problema. And, pati ito pag gumalaw, okay. Pag ito hindi na gumalaw, nag-stack up din, may problema tayo sa loob ng makina, guys. So, again, baklasin ko lang yung carburetor para mas malaman natin kung may problema pa. Pero pag ito na naging problema, wala tayong magagawa dyan. And pag dito na sa loob, wala na tayong magagawa dyan kasi hindi ko pwedeng baklasin yan. Pag binaklas ko to, ang dami kong papalitan. So again guys, ito stock up na siya. Oh. Wala, ayaw talagang gumalaw. Ito yung nagko-control sa idle ng gas. Kapag pumapasok yung gas at yung hangin, pag lumalakas, ito yung nagko-control automatic na nagsasarado at nagbubukas. So stock up siya. Ito stock up din. Medyo gumagalaw siya pero ang tigas guys ng choke. So, sprayan ko lang konti ng contact cleaner. Yan guys, sprayan lang natin ng contact cleaner. Yung carburetor para yung mga naninigas na dumi ay mabawasan, lumambot. So kung makikita nyo, ibang iba na kasi basa pa siya ng contact cleaner, pero once na matuyo yan baka bumalik ulit yan, not unless na totally malinis natin yung mga nasa side nyan kasi yun yung malagkit. So ito ayaw pa rin talaga. Wow, grabe yung dumi, talagang stock up tong isang to. Wow, grabe. So gamitan natin ng Gogoro ko para dumalas yung mga nanigas dito. So okay lang yan kasi lilinisin pa rin naman natin yan para lang dumulas saglit yung ito yung mga connector or joints. Oh, grabe. Yes talaga. So ito, pupwersahin natin ng konti pero ingatan natin kasi mahirap na masira sila or mabali. So unti-unti lang
para lang mag-loose yun sa doon sa labas o sa baba niya, hindi sa taas yung mga namuong dumi. Slowly. Hirap kasi mabali. Okay, bumukas siya ng konti. Doon sa baba kasi nga, guys, ayun na, grabe yung dumi na namuo. Okay. I'm not sure kung makikita nyo sa camera, pero dito, yan sa part niya sa baba, may dumi. Yun ang kapal ng dumi, guys, namuo. Yan. Magalaw na. Pero kailangan mas maluwag pa yung galaw nito, guys. May dumi pa. Kailangan natin malinis maigi yan. Kasi ito yung mag-handle ng idling niya. So, linisin muna natin to, guys. Baklasin natin to. Okay, guys, so totally babaklasin natin tong carburetor ngayon. And linisin natin ang loob. So first thing na gagawin natin ay 10. Baklasin natin tong pinaka ilalim niya. Dito sa may float bulb. Wow. Parang may mga namuong dumi sa loob kasi nung pinipihit ko pa lang. Nalulutong. So dito pa lang, guys, sa tornilyo pa lang makikita nyo. Yan. Sa ilalim may mga namuong dumi na. So malaki ang chance sa loob ng cup na yon ay maraming dumi na namuo. So, pag magtatanggal kayo ito, dahan-dahan lang. Kasi pag tinamaan nyo yung float, ito, maaaring masira yan. Wow! Sorry guys, mali ako, pero hindi ganun kadumi yung loob ng ng cup niya. Although may dumi, pero hindi masyado. So, konting linis lang to. Punasan natin para mamaya ibabalik na lang natin. Galing So, expected ko talaga madumi siya, guys. Or sobrang dumi niya. Although madumi siya, konti lang. Okay. So, malinis na siya. Ganito lang madumi may mga kalawang. So akala ko may mga namuong dumi. So wala akong wire brush dito. Kailangan ko nang bumili ng wire brush. So linisin lang natin ng konti ito. Andito rin kasi yung overflow niya. Pag nalulunod yung carb, bubuksan nyo to para tumulo yung gas. Ito yung butas. May butas yan dito, guys. So overflow yun. So kailangan natin linisin din yan. Okay.
So next. So para malaman natin kung nagpi-free flowing yung gas, pag hinipan dapat dito, dapat diretso or may lalabas na hangin dito. Tapos pag tinulak natin ito pataas, magsasarado dapat yung pin dito at hindi napapasok yung gas. So kesa hipan natin, gamitan na lang natin itong contact cleaner. So yun, may pumapasok. May tumutuloy pa rin pero ito yung kailangan natin hipan talaga. So ito guys, hihipan ko na lang sarili ko. So hindi siya totally nagsasarado guys. Ibig sabihin may problema dito. So baklasin natin para malinis. Okay. So kapareho to tang carb ng ano ba to? Yung sa mini dump natin. Tandaan ko kasi ito pareho ng float. Ito kailangan tanggalin para matanggal yung float valve. Yung problema. Kakatakot kasi baka masira. Stock up. Remember yung sa mini dump, karoon akong problema dito. Nabasag yung float valve. Tinatanggal natin to. Tigas. Nasisira. Ayan. Naloko na. Nabengkong. Ayan. Sorry. Pero nabengkong siya guys. Yung pinuwersa ko. Wala tayo magagawa dyan. Pero at least natanggal natin. Ito may butas din to. Pero makita nyo, sarado. Kung mayroon man, may makikita kayong liwanag, yun ang kakapraso. So may dumi, kailangan natin linisin yan. Okay, ayan o. So linisin pa natin ng konti kasi mayroon pang mga namumuo sa loob. So again, dyan papasok ngayon guys to. Itong mga binili ko, ito panlinis to ng karburador. Yan yung mga brush na yan. Tapos yung mga maliliit na alambre na yan. May
corresponding sizes yan para sa mga butas na mga jettings ng karburador. So, malaking tulong pag meron kayo nito or bumili kayo nito, guys. Mas mapapadali kayong maglinis ng carbs nyo. Yan o. Okay. Makita nyo mas maayos na. Mas malaki na yung butas, guys. Oh. Ngayon, gamitan lang natin ng brush na may konting buhok para malinis naman tong dito. Kanina may mga dumi dyan. Yan, okay na. Hey guys, so yung laki ng pagkakaiba. Linis na siya ngayon. Kita na yung butas. Yan o. Okay na yun. Tanggalin natin itong float valve. Again, doon sa mini dump natin, yung carburetor, nabasag to. Kaya nagkaroon ng problema. Kaya napilitan ako maghanap ng ibang carburetor. Pero instead na carburetor, bumili ako panibagong engine. Which is okay naman. Kasi inaayos natin yung engine and same time nagkaroon tayo ng spare, di ba? Okay. Ito may dumi pa rin. Kailangan totally natin mapalambot yan eh. Linisin ko lang ng konti ito. Kasi mahirap lilinisin natin yung loob o yung mga jettings, pero itong hinahawakan natin labas ng karburador ay madumi. So kahit anong linis natin doon sa mga pyesa na nilinis natin, once na hinawakan ulit natin sila, madudumihan ulit. May mga namuong dumi na sa mga walls ng carburetor doon sa loob. Okay. Again, hihipan ko lang dito. Dito pumapasok yung gas, then dito lalabas. So ito yung pinakalock niya para mapigilan yung pagpasok ng gas sa float or float valve or dito sa cap. Okay na, nung hinipan ko at pag nung hinihipan ko siya, pumapasok yung hangin or lumalabas yung hangin dito. And pag pinares ko ito, napipigilan na. So okay na, malinis na po ito, guys. Pero sprayan ko pa rin ulit siya ng contact cleaner. Kita nyo? Dito papasok ang gas, dito lalabas. Then dito naman, mula sa cap, papasok ang gas, papunta sa carburetor, diretso sa makina. So dito barado pa. Barado siya.
So ito guys, tinatanggal ko lang yung mga dumi-dumi sa loob. Okay guys, may ginawa lang akong panglinis ng carb. So masyadong malalaki yung nandito yung tools natin para malinis natin yung mga masisikip na lugar dito sa loob kung saan namumuo yung mga dumi. Kaya ito gumawa tayo. So para tong ice pick, pero nilinis ko yung dulo niya, pinalat ko. Para magamit natin ng maayos. Wait, ito medyo makapal pa. Edit lang guys ah. Kailangan natin completely flat kasi siya para pag nililinis natin yung loob, pantay yung hagod ng bakal. Okay. Okay na. So now, again, pag nilapat kasi natin sa flat surface, dapat pantay. Wait na bengkong. Kasi pag hindi pantay yan, maaari di magasgas yung loob ng karburador natin. So ayaw natin mangyari yun. Again, linis ulit. Again, dito sa loob, may mga namuong parang ayan, dumi yung latak. So, yan malagkit yan guys. Yan din ang pumipigil sa pag open at close nito. So, kailangan natin malinis na ng konti yan. So yan guys, mas free-flowing na siya. Paglalaro na siya na maayos. Ito yung choke, okay na rin. Bumabalik na. Ito gusto kong tanggalin to para malinis din. Kaya nga lang, ayoko siyang masira eh. Tatakot ako. Hirap kasi maghanap ng piyesa. Okay guys, so ibalik lang natin yung mga binaklas natin. And try natin buuin ulit ang engine welder natin.
Okay guys, so linis na yung carburetor. Now, bago naman natin ibalik yung carb. Ito medyo madumi kasi siya, yung butas niya. Ayan, linisin ko lang guys bago ko ibalik yung carb. Ito pa nga pala. Okay, wala tong problema. Ito gumagalaw din. So okay tayo dito. Maganda lang sana kung mapupunasan natin to or baklasin natin to, lilinisin natin ng konti para hindi magkaroon ng tension. So again, linisin ko lang to. Then this one, spray natin ng konti, contact cleaner bago balik natin ng carburetor. I think tong filter ng gas linisin din natin bago natin balik yung carb. Kasi tsak may latak yan dito sa pinakababa niya or sa ilalim. Okay guys, yung spark plug nga pala, check na rin natin habang maluwag pa. Kasi pag binalik na natin yung carburetor, medyo sisikip na dito. Tingnan lang natin kung ano itsura ng spark plug niya. Okay, so madumi. Bigyan ko lang ito ng mabilisang linis guys. Makita nyo po yan ng itim. Mukha namang maayos pa yung spark plug. So linisin ko lang to. Okay guys, so kung makikita nyo po, laki pong diferensya kanina. Malinis na po siya. So again, tong carburetor mukhang maayos pa. Kasi ang linis pang tingnan. So, I think to pinalta ng bago. Diyan nagkaroon ng problema sa carburetor. Kaso hindi naman nila binaklas yung carburetor. Kaya ito maayos pa to. Hopefully. Now, balik ko lang to spark plug. Okay. Balik ko lang yung cap. Okay. So now dito, sprayin ko lang ng konti para malinis na ng konti. Sprayin ko rin ng Gogoro ko para dumulas. Okay guys, so now balik na natin tong
Carburador. Cap na carb. Huwag masyado mahigpit guys, alalay lang. So bago ko ibalik tong sa choke cable, baklasin lang natin to guys. Gas cap or tong ilagay ng filter ng gasolina. Ngayon guys, yan may latak ng dumi. Lapot. So linisin ko lang to. Okay, so balikan natin to guys. Okay, so na itong choke. Choke on, choke off. Tingnan nyo ito guys ha. Choke on, choke off. So freely gumagalaw na yan. Okay. So balik na natin itong filter niya, air filter. Again, dapat meron pang foam na nakabalot dyan, kaso wala na. Namugmog na siya. So, pansamantalagay niya na lang muna. Okay. Ito itong filter. Kaya tulad na nasabi ko kanina, yung battery, sinacharge ko nasa loob ng bahay. So, kukunin ko lang. Then, kabit natin dito. Okay guys, so again, hindi po ito ang original na battery niya. Kinuha ko lang to sa scrapan, yung maaaring posibleng nakalagay na battery dito or size ng battery na nakakabit dito. Kasi binasi ko sa size nitong lagayan and taas nitong lock. So, lang natin to guys. Okay, so bago natin ilagay itong lock, check muna natin kung mag-iilaw or hindi. So again guys, galing po sa scrapyard itong generator na to. Kakasilaw.
Yan guys. Again. Ito yung pilot light niya. Makikita natin kung mag-iilaw siya once na ilagay natin sa on or on yung switch. Again, may nakakabit ng battery. Chinarge ko yung battery. Ang problema, yung battery na yung pinulot ko lang sa scrapyard. Yun yung mga binenta doon na mga hindi na nagagamit. So, hindi natin alam kung gagana siya o hindi. So, ganyan guys. Lagay ko sa on. Wala pang pilot light. Walang umilaw. Choke. So guys, tumutunog pero hindi tumutuloy. So, most likely on. So, I think sa battery lang ang problema nun. Mahina yung battery. So, try natin i-jump. Okay guys, so ito meron pa ako isang battery dito na na-charge ko kagabi. Okay, so try lang natin i-jump dito. Positive, positive. Then negative, negative. So again, try natin ulit. Fingers crossed guys. Mahina din yung baterya. So, mahina din tong charge nito. So, try natin ikabit sa truck ko guys. Okay, nakabit na sa battery ng truck ko.
Ayan, try ulit. Off ang gas. Walang bumababa na gas. So I think barado tong wait lang guys, hindi kasi bumababa yung gas. So I think barado siya. Okay, tanggalin muna natin ito sa battery. I think barado yung dito sa ano ba to? Switch ng gas papunta sa carburetor. So I think baklasin ko muna to saglit. So dinadrain na natin yung laman niyang gas. Kaya guys, ito may nanigas na dumi dito. Ayan o. Kaya hindi dumadiretso yung gas. So lilinisin din natin to. So tanong, ganong karami ang laman nitong gas? Again, amoy siyang diesel. Sabi kasi ng kaibigan kong hapon, pinabasa ko kasi hindi ko nababasa yung nakasulat dito. Kung nakalagay. Sabi gasolina daw. Pero nung chinik ko sa internet, yung specification niya, ang gamit ng brand na ito ay diesel. Pero now, inaamoy ko tong laman, may diesel. Paano nangyari yun, di ba? So, susundin ko yung nakalagay sa specification sa internet. Ang dami pa rin laman, guys.
So again guys, ito po yung maliit na lalagyan. Hanggang dito po yung laman niya na diesel. May diesel. So now again, ito guys, kung makikita niyo po may dumi. Ayan, so lilinisin lang natin yan. So kailangan natin totally baklasin lahat para malinis lahat guys. Okay, so napatanggal na natin yung switch, tapos yung lagay ng hose. Okay. Linisin natin itong butas niya. Ang tigas, grabe. May semento. Grabe guys, yung namuong dumi. Tigas parang semento. Ano? Grabe naman yun. Ba nilagay nila dito? So, linisin ko lang to guys. So yan guys, so malinis na tingnan. Check ko lang ito ilang parts bago natin ibalik para hindi doble trabaho. Okay. So now, babalik na natin to. Pero bago natin ibalik, lalagyan ko to ng Teflon. Kasi nasira yung seal. So hanap lang ako ng Teflon guys. Okay guys, so ito, buti na lang may nakita kong Teflon sa loob. Sa mga gamit ko sa loob ng bahay. So kanina kasi may rubber seal dito nakalagay. And nung tinatanggal ko to na mugmug. And wala naman tayong replacement na rubber seal dito, kaya ito na lang guys, Teflon. Okay. Ang dumi. So lagyan natin ng
Saglit lang guys, ah. Check ko lang talaga. Saglit lang. Ah. Okay guys, so chinek ko sa translator ng phone ko. So unleaded na nakalagay dito na gasolina. So yung gasolina ko doon sa can is regular gasoline yun. So I think leaded yun. Tama, di ba? So hindi ko pwedeng gamitin yun. So now saglit lang ako sa gasoline station. Palagyan ko lang to ng unleaded guys. Ah wait. So since meron pa tayo doon, kaya I think gamitin na muna natin yung ano, yung dating nakalagay dito guys. Bago tayo pumunta ng gasoline station. Okay guys, so tulad na sabi ko, instead na pumunta agad tayo sa gasoline station, I think gamitin ko muna tong dati nakalagay dito. Sasalin ko bago tayo bumili ng panibagong gas. Okay, now check ko kung may bababa na gas. Okay, so check ko lang. Okay, so may bumaba ng gas. Now, kabit natin ulit itong sa battery. Okay, so then, check natin ulit. Battery. Connect ulit natin sa truck. Then choke. On. Switch. Wait. Don't say namatay ang baterya ko. Okay.
Okay guys, so I think alam ko na kung bakit hindi ko siya mapaandar. I think mali yung gasolina na nakalagay. So, meron tayo ditong parts cleaner. Sa mga hindi po nakakaalam guys, kung nagme-maintenance po kayo, troubleshoot ng mga sasakyan, mapa 4-wheel siya or motor, kapag wala po kayong gas, pwede nyo po itong gawin pan-testing para lang mapaandar yung makina nyo. Ito ko sa inyo. Ayaw siya umandar, diba? Mandar, diba? Okay, ulit. Wala na akong parts cleaner. Ayun. So now guys, dedrain ko ulit yung laman nitong gas. Then bibili tayo ng tamang gas. So hindi ko alam again yung kung ano yung nilagay dito. Parang amoy diesel. So I'm not sure. So now bili tayo ng panglagay na gasolina. So umandar na guys. Okay guys, so pupunta tayo ngayon ng gasoline station. Again, I think iba yung nakalagay na gasolina doon sa welding machine, kaya ayaw umandar. Pero nang ginamitan natin ng contact cleaner or parts cleaner, umandar. So now, pupunta akong gasoline station. Papalagyan ko na ng unleaded yung welding machine. So pansamantala sa welding machine ko muna direkta papalagyan, wala pa akong lalagyan. Kasi dito sa Japan guys, may kanya-kanyang lalagyan bawat binibili nyo gas. Mga gasolina, meron talagang pang gasolina, meron pang diesel. So yung sa unleaded, first time ko lang bibili ng unleaded para sa welding machine. So hindi ko alam kung ano pa yung lalagyan niya. So pansamantala ito tayo sa gasoline station, then dun sa stop na natin palagyan para walang mali. So again, yung tinanggal ko na laman ng welding machine, I think diesel ang nakalagay. Kasi pag naglalagay ako ng diesel sa traktora, ganun ang amoy. So kanina inamoy ko din yung tangke ng gas ko kasi meron din ako noon. Yung ginagamit ko naman sa mga grass cutter and chainsaw, parang iba din yung amoy. So again, hindi ko alam totally kung ano yung nakalagay doon. So I think yun din ang dahilan kaya barado siguro or so. Hindi ko na alam kung ano nangyari doon. Basta yung sa gas, sa carb, stock up ang carb, yung open and close valve ng gas tank, barado. So yun, may mga problema yung battery, iba din yung battery. So yung charge natin battery, wala din, hindi rin nag-charge. So again, kailangan natin bumili ng bagong baterya, then papalagyan natin ng tamang gas. Pag umandar na dito, after natin palagyan ng tamang gas, so kailangan na lang natin bumili ng tamang baterya. So
So, nagtingin na ako actually sa Amazon. Kaya nga lang merong nasa isang lapad 9,000, mayroong 2 lapad, may isang lapad 8,000, isang lapad 7,000, mayroon ding 6,000, meron din ako nakita 5,000. Kulang-kulang 5,000. So, tingnan natin kung ano bibili natin. So, meanwhile, nandito na ako sa may gasoline station.すいません、なんだっけ、溶接機に入れたいですけど、溶接機にはいガソリン、なんだっけ、あそこ書いてあるんですけど、一回間違えちゃったんから、それどっちですか？レギュラーだね。大丈夫ですか？今、大丈夫だよ。はい、現金です。現金で。はい、本体カードはある。あります。じゃあ機械に満タンにしちゃって大丈夫？はい、大丈夫です。お願いします。すいません。一回間違えちゃったからさ、書かなかったから。はい、カードの会社にしてください。ガソリンはお仕事でご利用ですか？はい。割引で多くなるカードもご用意してます。大丈夫です。それ大丈夫ですでございます。はいありがとうございますすいません。はい、お待たせしました。お釣りが1,2,3,4,5,6,7,8,000と603円の開示です。はいありがとうございますはい、ありがとうございます。スクープでお借りください。Okay guys, so yan, nakapagpalagay na tayo ng gas. So, tinanong ko doon sa stop kung ano yung nakalagay na yung sa label may nakasulat kasi. So, again, na nakalagay doon is unleaded. Pero, kahit yung regular na gas or unleaded, kahit alin daw doon ang ilagay mo, wala naman daw problema. Sabi ng stop. So, ayun. Again, so yung nabasa ko sa internet, baka may certain nilabas na unit na diesel, pero ganito ang itsura guys. Same model, same type, yung pati itsura. So diesel na nakita ko, pero nakalagay doon sa taas, sa may tabi ng gasoline cap, unleaded. Tapos sabi naman ng stop, okay lang daw kahit regular na gasolina or unleaded ang ilagay mo. So again, tinanong ko kahapon doon sa kaibigan ko hapon, sabi niya gasolina daw. So tama siya. So mali na basa ko, I don't know. So now again, pinilagyan natin, pinafull tank natin, gasolina nilagay. So now balik ulit tayo sa bahay, check natin ulit kung aandar na siya ng as is, nang walang tulong ng parts cleaner. So again, pag umandar na siya, ang kailangan na lang natin is battery. So again, ang nakita kong mga battery sa Amazon kagabi, ranging from kulang-kulang 5,000 yen kasi 4,000 mahigit, may 6,000 mahigit,
may 8,000, 9,000, may isang lapad 9,000, may dalawang lapad. So iba-iba. Pero yung sa nakita ko na singlaki nung nilagay kong battery, kasi nga yung nabili ko siya kahapon nung nakita ko, ibang battery na nakalagay maliit. So dalawang maliit na battery pinagpatong, pero yung ang ginamit niya lang doon ay yung isang battery yan. Pero dahil nga meron siyang sakbitan or lock ng battery, ang kailangan mo ilagay sa kanya is yung mataas na battery, katulad ng pinulot ko doon sa scrapyard. So kailangan kong bumili ng ganung type. So again, ang nakita ko kagabi is isang lapad 9,000. So mabigat yun. So now, dito na tayo sa bahay. Yung mattress lang ko sa garahe. So try natin ulit. So, take 2 guys, take 2. So, okay guys, so again, round 2. So, igas na tayo. Gusto ko lang to, check ko kung mag-overflow o hindi. Wait, tulo. Tumulo ang gas. Tumulo ang gas. Okay, so try again. Choke. Bakit? So, hindi ko maintindihan kung bakit tayo umano.
Okay guys, so yan po. Maanda na yung engine welder natin. So, regular na gasolina or unleaded. So dito kailangan ko na lagyan ng parang spacer para hindi ano, so again, okay na siya guys. So may engine welder na tayo. So again, nabili ko to 2 lapad. So since umaandar na siya, okay na. So try lang natin ilagay doon sa 50 Hz. So yun ang problema niya. So kailangan kong taasan ng minor niya. Wala pa tayo talaga battery. Pero, then again, success. May engine welder na tayo. Kailangan ko na lang bumili ng battery. So, I think okay na yun guys. So again, in-adjust ko ang minor niya guys. So tanggalin natin tong jumper. Tanggalin na natin dito sa sasakyan. Delikado. Baka magkadikit pa yung masunog ang battery ko. Or wiring ng truck ko. So, ganyan ang tunog niya pag nakasarado. Hindi siya masyado maingay guys. Tapos pag magwe-welding ka, kailangan mong taasan yung from 50 Hz kung gusto mong gawin 60 Hz. So hindi pa rin siya maingay guys. Binalik ko sa 50. Okay, nag-minor siya or nag-idle siya. Kanina namamatay eh. Kung ba ginawa natin? Tapos sinip lang natin yung idle. Okay na. So you have it. 2 lapad na engine welder.